Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang pinapakinggan mo ito sa tahimik na gabi, may makilala kang karakter na halos kapareho ng taong minsan mo na ring nakita sa totoong buhay. Isang taong tahimik lang, hindi mayaman, hindi sikat, pero may pusong kayang magbuhat ng bigat na hindi kayang pasanin ng iba. Sa liblib na bahagi ng probinsya ng San Isidro, Lawa, may isang binatang halos kilala ng lahat, hindi dahil sa yaman, talino sa entablado o pamilyang makapangyarihan, kundi dahil sa tibay ng kanyang mga paa. Ang pangalan niya ay Tavion Almeda. Sa edad na 23, sanay na si Tavion sa mahabang lakaran. Sanay siyang gumising bago pa tumilawok ang manok, magtimpla ng kape na mas maraming tubig kaysa asukal at isuot ang luma niyang tsinelas na ilang beses nang tinahi ng alambre. Sa kanilang barangay, kapag may bubong na tumutulo, si Tavion ang tinatawag. Kapag may sako ng bigas na kailangan buhatin mula palengke hanggang bundok, siya rin ang hinahanap. Kapag may matandang kailangang maihatid ang gamot mula bayan, si Tavion ang kusang naglalakad kahit walang bayad. "Anak, huwag mo nang tanggapin lahat ng pakiusap nila," mahinang sabi ng kanyang ina na si Nay Belinda habang nakaupo sa gilid ng kawayan nilang kama. "Pagod ka na. Tingnan mo ang paa mo, puro paltos." Ngumiti lang si Tavion habang binabalot ng malinis na tela ang sugat sa kanyang sakong. "Ma, kung hindi ko tatanggapin, sino ang tutulong sa kanila? Si Lola Mireza hindi na makalakad, si Mang Orlino may rayuma na, at si Basteo naman ay nasisiraan lagi ng tricycle." Umubo ng mahaba si Nay Belinda. Hinawakan niya ang dibdib, pilit na itinatago ang hirap sa paghinga. Matagal na niyang dinadala ang sakit sa baga. Munggit dahil salat sila sa pera, madalas ay halamang gamot at dasal nang ang katapat ng kanyang pangangapos ng hininga. "Hindi mo responsibilidad ang buong mundo, Tavion," bulong niya. Tumigil saglit si Tavion. Tumingin siya sa ina, saka marahang lumapit at inayos ang kumot nito. "Pero ikaw, responsibilidad kita, ma. At kung kailangan kong maglakad araw-araw para mabuhay tayo, gagawin ko." Ganoon ang buhay ni Tavion. Payak, mabigat, ngulit tahimik niyang pinapasan. Noong bata pa siya, hindi naman ganito ang pangarap niya. Pangarap niyang magsuot ng puting uniforme, hindi dahil gusto niyang magmukhang profesional, kundi dahil gusto niyang maging nurse. Bata pa lang siya, madalas na siyang sumasama sa health center para tingnan ang mga batang nilalagnat, mga buntis na ina, at matatandang kinakapos sa gamot. May kakaiba siyang lambot kapag may taong may sakit. Hindi siya takot sa dugo, hindi siya nandidiri sa sugat, at lalong hindi siya umaatras kapag may umiiyak sa harap niya. Minsan, noong nasa high school pa siya, sinabi sa kanya ng guro si Ma'am Jovel Angcaro, "Tavion, may kamay kang pang-alaga. Hindi lahat ng matalino ay may malasakit, pero ikaw, meron pareho." Dinala niya ang pangungusap na iyon sa puso niya ng maraming taon. Ngulit ang pangarap ay parang parol sa bagyo. Kahit gaano kaliwanag, pwedeng tangayin kapag masyadong malakas ang hangin. Namatay ang ama niyang si Mang Rodelio Almeda sa aksidente sa minahan noong 16 pa lamang si Tavion. Isang umaga, umalis ang ama niya na may dalang baon na kamote at asin. Nang hapon, umuwi itong nakahiga na sa kahoy na kariton, walang malay, puno ng putik ang damit at hindi na muling gumising. Mula noon, tila biglang tumanda si Tavion. Dapat sana ay magkukulihiyo siya sa bayan gamit ang maliit na perang naipison ng ama niya. Ngulit doon pumasok ang tiyo niyang si Dencio Almeda, kapatid ng kanyang ama, magaling magsalita, laging may suot na peking gintong singsing at laging nangangako ng tulong na may kapalit palang panganib. "Ako na ang bahala sa papeles ng lupa ninyo," sabi noon ni Dencio kay Nay Belinda. "Kailangan lang pirmahan ito para maisangla muna. Pangpagamot mo, pang-aral ni Tavion. Pamilya tayo. Hindi ko kayo lolokohin." Naniwala si Nay Belinda dahil kapatid ito ng asawa niya.
Naniwala rin si Tavyon dahil sa mga panahong iyon, wala na silang ibang makakapitan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, nalaman nilang hindi pala isinangla ang lupa. Ipinagbenta ito ni Densyo. Ang lupang iniwan ni Mang Rodelio, ang lupang may punong mangga na tinamnan ng lolo ni Tavyon, ang lupang dapat sana'y magsasalba sa kanilang kinabukasan, nawala lahat sa isang pirma. Nang kinumpronta siya ni Tavyon, nakaupo lang si Densyo sa labas ng tindahan, umiinom ng gin, nakangisi. Wala kang laban, pamangkin. Nakapirma ang nanay mo. At saka, ano bang gagawin mo sa lupa? Magtatanim ng pangarap. Muntik nang manuntok si Tavyon noon, ngunit pinigilan siya ni Nay Belinda habang umiiyak. Huwag anak, kapag nakulong ka, sino na ang matitira sa akin? Simula noon, ibinaon ni Tabyo ng galit. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil may mas mahalaga siyang kailangang alagaan. Ang kanyang ina. Lumipas ang mga taon. Ang dating estudyanteng may pangarap maging nurse ay naging kargador sa palengke, tagabuhat ng hollow blocks, tagaayos ng bubong kapag may bagyo, at minsan ay tagabantay ng mga kalabaw sa bukid. Kahit anong marangal na trabaho, pinapasok niya. Hindi siya maarte, hindi siya reklamador. Pero tuwing makakakita siya ng ambulance na dumadaan sa highway, napapatigil siya. May kirot sa dibdib, parang may boses sa loob niya na nagsasabing, "Diyan ka dapat papunta." Isang hapon, habang nag-aayos siya ng tumutulong bubong ng kapilya, dumating ang kaibigan niyang si Basteo Lim, isang payat na tricycle driver na palaging nakamiti kahit laging sira ang makina. "Oy, Tabyon!" sigaw ni Basteo mula sa ibaba. "May padala si Lola Mireza. Sabi niya bayad daw sa gamot na dinala mo kahapon." Ibinaba ni Tabyo ng martilyo at bumaba sa hagdan. Iniabot ni Basteo ang maliit na supot. Pagbukas ni Tabyon, 2 saging na saba at 1 pirasong tinapay ang laman. Napangiti si Tabyon. "Sabihin mo kay Lola, sobra pa ito." "Ganyan ka talaga," natatawang sabi ni Basteo. "Kahit gutom ka, sasabihin mong sobra. Minsan iniisip ko hindi ka tao. Baka bato ka na, tinubuan lang ng puso." "Kung bato ako, hindi ako mapapagod," biro ni Tabyon. Pero sa totoo lang, pagod na siya. Pagod ang katawan niya, pagod ang paa niya, pagod minsan pati ang pag-asa niya. Ngunit hindi niya iyon ipinapakita. Sa harap ng mga tao, siya ang maaasahang Tabyon. Sa gabi, kapag tulog na ang ina, saka lang siya tahimik na nakaupo sa labas ng kubo. Tinitingnan ng malayong ilaw ng bayan. Iniisip kung may buhay pa kayang naghihintay sa kanya, lampas sa kahirapan. Samantala, sa kabilang bahagi ng probinsya, sa isang malaking bahay na napapalibutan ng matataas na pader at tahimik na hardin, may isang dalagang kabaligtaran ng mundo ni Tabyon, ngunit pareho ang bigat na dinadala sa dibdib. Ang pangalan niya ay Saraya Belmonte. Sa unang tingin, ordinaryo siyang dalaga. Mahilig siyang magsuot ng simpleng blusa, itim na pantalon at sapatos na hindi mamahalin. Hindi siya palahiyas, hindi siya mahilig magpakuha ng litrato. Kapag naglalakad siya sa palengke, walang mag-aakalang siya pala ang apo ng matandang bilyonaryong si Don Evaristo Belmonte, may-ari ng mga ospital, gusali, lupain at negosyong umaabot hanggang Manila. Ngunit ang yaman para kay Saraya ay hindi kailanman naging dahilan para maging payapa siya. Bata pa siya nang namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente hindi lubos na naipaliwanag. Mula noon, si Don Evaristo na ang nagpalaki sa kanya. Pinag-aral siya sa magagandang paaralan, binigyan ng seguridad at itinago sa publiko hanggat maaari. Hindi dahil ikinahihiya siya, kundi dahil alam ng matanda na maraming mata ang nakatutok sa mana ng pamilya Belmonte, lalo na ang pinsan niyang si Caldero Belmonte. Si Caldero ay anak ng nakababatang kapatid ni Don Evaristo. Palaging maayos manamit, palaging nakangiti sa harap ng mga bisita, ngunit may lamig ang mga mata na hindi maitago ni Saraya. Sa bawat hapunan ng pamilya, palagi nitong pinararamdam na siya ang mas karapat-dapat humawak ng negosyo. "Lolo," minsan sabi ni Caldero habang nasa mahabang hapag sila, hindi praktikal na ipaubaya ang foundation kay Saraya. Masyado siyang emosyonal, puro mahihirap ang iniisip. Negosyo ang ospital, hindi limus. Mahinang ibinaba ni Saraya ang kutsara. Hindi siya sumagot agad. Si Don Evaristo naman ay tumingin kay Caldero ng matalim. "Ang ospital na walang puso ay pader lang na may kama. Tandaan mo yan." Ngumiti si Caldero,
Ngunit nanigas ang panga nito. Mula noon, mas naging maingat si Saraya. Alam niyang may galit sa kanya ang pinsan. Alam niyang kapag tuluyang ipinasa sa kanya ni Don Evaristo ang pamamahala ng Belmonte Medical Foundation, marami ang mawawalan ng pabor, kontrata at iligal na kita. Kaya naisip ni Saraya na bago siya humawak ng malaking responsibilidad, kailangan muna niyang makita ang totoong kalagayan ng mga taong sinasabing tinutulungan ng kanilang pamilya. Ayaw niyang puro ulat lang mula sa opisina. Ayaw niyang puro numero sa papel. Gusto niyang makita ang mukha ng pasyenteng hindi makabili ng gamot. Gusto niyang marinig ang kwento ng inang nanganganak sa bahay dahil malayo ang ospital. Gusto niyang malaman kung bakit may mga batang namamatay sa simpleng lagnat. Kaya palihim siyang nagboluntaryo sa mga barangay mission gamit ang pangalang Sari. Walang alahiyas, walang bodyguard na nakabuntot sa tabi. Isang lumang baglangan dala, may notebook, alcohol at ilang gamot. "Ma'am Sari, bakit po kayo nagtitiis dito?" Tanong minsan ng batang voluntaryo na si Hugo, habang namimigay sila ng vitamin sa isang eskwelahan. "Kung mayaman ako, araw-araw akong kakain ng fried chicken." Napatawa si Saraya. "Kung mayaman ka Hugo, mas marami kang pwedeng pakainin ng fried chicken." Nagkamot ng ulo ang bata. Ay, oo nga po. Sa mga ganitong sandali, mas tumitibay ang loob ni Saraya. Nakikita niya ang dahilan kung bakit kailangang baguhin ang sistema. Sa mga liblib na lugar, ang distansya papunta sa ospital ay hindi lang sukat ng kilometro. Minsan, ito ang pagitan ng buhay at kamatayan. Ngunit hindi niya alam, habang palalim ng palalim ang pagpunta niya sa mga baryo, may mga matang palihim na sumusunod. Isang gabi, sa madilim na silid ng isang pribadong opisina, nakaupo si Caldero habang kaharap ang tauhan niyang si Nemesio Ardiente, isang lalaking may peklat sa kilay at laging nakayuko kapag nagsasalita. "Sigurado bang siya yon?" tanong ni Caldero. "Opo sir, gumagamit ng ibang pangalan, pero siya si Ma'am Saraya. Nagpunta siya sa San Isidro Lawa noong isang linggo." Dahan-dahang umikot ang swivel chair ni Caldero. Mula sa bintana, tanaw niya ang ilaw ng siyudad. Mahilig talaga siyang bumaba sa lupa, malamig niyang sabi. Baka nakakalimutan niyang may mga ahas din sa damuhan. "Ano pong gagawin natin?" Hindi agad sumagot si Caldero. Kinuha niya ang baso ng alak sa mesa at marahang inikot. "Wala muna. Bantayan niyo lang. Kapag dumating ang tamang pagkakataon, siguraduhin ninyong hindi siya makakabalik agad sa lolo ko." Samantala, walang kaalam-alam si Saraya na umiiksi na ang ligtas niyang oras. At sa San Isidro Lawa, walang kaalam-alam si Tavion na ang tahimik niyang buhay, ang mga paa niyang sanay sa putik at dilim, at ang pusong matagal nang sanay tumulong ng walang kapalit, ay malapit nang dalhin siya sa isang pangyayaring babago sa lahat. Kinagabihan, habang pinapainom ni Tavion ng gamot si Nay Belinda, umiip ang malamig na hangin mula sa bukid. May paparating na ulan. Sa malayo, kumikidlat sa likod ng bundok. "Anak," mahinang tawag ng ina niya. "O ma, kapag dumating ang araw na may pagkakataon kang umalis dito, huwag kang matakot." Natigilan si Tavion. "Bakit mo naman nasabi yan?" Tumingin si Nay Belinda sa kanya. Pagod ngunit puno ng pagmamahal ang mga mata. "Kasi minsan masyado kang mabait sa mundo. Nakakalimutan mo nang may sarili ka ring buhay." Hindi agad nakasagot si Tavion. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan sa yero ng kanilang kubo. Isa-isa. Mabibigat, parang mga paunang babala. Gumiti siya ng mahina at hinawakan ng kamay ng ina. "Hindi ako aalis ma, hindi hanggat kailangan mo ako." Ngulit hindi niya alam, sa mga susunod na araw, hindi pag-alis ang susubok sa kanya, kundi isang mahabang lakaran sa pagitan ng buhay at kamatayan, kung saan ang babaeng hindi pa niya kilala ay magiging dahilan para muling mabuhay ang pangarap na matagal na niyang inilibing. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan, sa ganitong oras ng gabi o sa tahimik na umaga, mas ramdam natin ang bigat ng isang kwento, lalo na kung ang bida ay isang taong sanay manahimik kahit ang mundo ay paulit-ulit siyang sinusubok. Pagkatapos ng gabing kinausap siya ng kanyang ina tungkol sa pag-alis at pagkakataon, hindi agad nakatulog si Tavion Almeda. Nakahiga siya sa banig sa sahig ng kanilang maliit na kubo, nakatingin sa kisaming yero na tinatapik ng mahinang ulan. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Nay Belinda, "Kapag dumating ang araw na may pagkakataon kang umalis dito, huwag kang matakot." Natigilan si Tavion. "Bakit mo naman nasabi yan?" Tumingin si Nay Belinda sa kanya. Pagod, ngulit puno ng pagmamahal ang mga mata. "Kasi minsan masyado kang mabait sa mundo.
Nakakalimutan mo nang may sarili ka ring buhay. Hindi agad nakasagot si Tavion. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan sa yero ng kanilang kubo. Isa-isa, mabibigat, parang mga paunang babala. Gumiti siya ng mahina at hinawakan ng kamay ng ina. Hindi ako aalis, ma. Hindi hanggat kailangan mo ako. Ngunit hindi niya alam, sa mga susunod na araw, hindi pag-alis ang susubok sa kanya, kundi isang mahabang lakaran sa pagitan ng buhay at kamatayan, kung saan ang babaeng hindi pa niya kilala ay magiging dahilan para muling mabuhay ang pangarap na matagal na niyang inilibing. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil minsan, sa ganitong oras ng gabi o sa tahimik na umaga, mas ramdam natin ang bigat ng isang kwento, lalo na kung ang bida ay isang taong sanay manahimik kahit ang mundo ay paulit-ulit siyang sinusubok. Pagkatapos ng gabing kinausap siya ng kanyang ina tungkol sa pag-alis at pagkakakaon, hindi agad nakatulog si Tavion Almeda. Nakahiga siya sa banig sa sahig ng kanilang maliit na kubo, nakatingin sa kisaming yero na tinatapik ng mahinang ulan. Paulit-ulit sa isip niya ang sinabi ni Nay Belinda. Kapag dumating ang araw na may pagkakataon kang umalis dito, huwag kang matakot. Natigilan si Tavion. Bakit mo naman nasabi yan? Tumingin si Nay Belinda sa kanya. Pagod ngulit puno ng pagmamahal ang mga mata. Kasi minsan masyado kang mabait sa mundo. Nakakalimutan mo nang may sarili ka ring buhay. Hindi agad nakasagot si Tavion. Sa labas, nagsimulang pumatak ang ulan sa yero ng kanilang kubo. Isa-isa, mabibigat, parang mga paunang babala. Ngumiti siya ng mahina at hinawakan ng kamay ng ina. Hindi ako aalis, ma. Hindi hanggat kailangan mo ako. Tawag ni Basteo. Sabay ka na. Iahatid kita hanggang kanto ng Sitio Maligaya. Pero huwag kang aasa na aabot tayo roon ng walang dasal. Parang may tampo na naman sa akin ang makina nito. Napangiti si Tavion habang sumasakay sa likod. Basteo, kung tao lang yung tricycle mo, matagal ka na sigurong iniwan. Hindi ako iiwan nito, sagot ni Basteo habang pinapadyak ang starter. Pareho kaming walang ibang pupuntahan. Nagkatawanan sila, ngunit sandali ang yun. Habang bumibiyahe sila sa makitid na kalsada, napansin ni Tavion ang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. Mabigat ang hangin, tahimik ang mga palayan, kahit ang mga ibon ay parang nagmamadaling magtago. Dinala ni Tavion ang gamot kay Lola Mireza. Inayos ang bubong ng maliit nitong kusina na may tagas at pinagsibak pa ito ng kahoy bago siya tuluyang nakalis. Pinilit siyang kumain ng matanda kahit sabaw na munggo lang ang handa. Anak, lagi kang nagbibigay ng lakas sa amin, sabi ni Lola Mireza habang nanginginig ang kamay na nag-aabot ng mangkok. Sana may magbigay rin sa iyo balang araw. May nagbibigay naman po, sagot ni Tavion. Kayo po, tuwing may mainit na sabaw. Gumiti ang matanda, pero namasa ang mata. Hindi sabaw ang ibig kong sabihin. Hindi na sumagot si Tavion. Ayaw niyang maging emosyonal. Kapag hinayaan niyang lumambot ang puso niya, baka maramdaman niya ang lahat ng pagod na matagal na niyang ikinukubli. Pagdating ng hapon, nagsimula nang lumakas ang ulan. Sumugod si Basteo upang sunduin siya, ngunit sa gitna pa lamang ng daan pauwi ay biglang umubo ng malakas ang makina ng tricycle. Umusok ito, kumadyot at tuluyang tumigil malapit sa lumang tulay na gawa sa semento at bakal. Hay nako, sigaw ni Basteo habang bumababa. Sabi ko na nga ba, may sama ng loob ito sa akin. Binuksan niya ang maliit na takip ng makina at pinagmasdan iyon na parang doktor na tumitingin sa pasyenteng wala ng pulso. Kaya pa ba? Tanong ni Tavion. Tumingin si Basteo sa kanya at napakamot sa ulo. Kaya pa, kung may himala. Pero kung gamit lang ang wrench ko, mukhang hindi. Lumakas pa ang ulan. Dumilim ang paligid kahit hindi pa gabi. Ang kalsada ay halos walang dumadaan dahil karamihan sa mga tao ay takot bumiyahe kapag ganito ang panahon. Mauna ka na, Tavion, sabi ni Basteo. May maliit na silungan doon sa may tindahan ni Mang Ramil. Itutulak ko muna ito pabalik. Hindi kita iiwan dito. Sus, hindi naman ako dalaga sa dilim para bantayan mo. Pilit na biro ni Basteo. Mas kailangan ka ng nanay mo. Saka kung pareho tayong maipit dito, sino ang magdadala ng tsismis bukas? Napailing si Tavion pero alam niyang may punto ito. Kung maghihintay pa siya, baka abutin na siya ng hating gabi bago makauwi. Binigyan niya si Basteo ng kapote niyang manipis. Ikaw na ang gumamit nito. Ano ka ba? Ikaw ang maglalakad.
Mas mabagal ka kapag basa ka, at mas matanda kang tignan kapag inuubo. Grabe ka, natatawang sagot ni Basteo, pero tinanggap din ng kapote. Sige na, diretso ka lang. Huwag kang dadaan sa gilid ng bangin, madulas doon. Tumanggo si Tavion. Inayos niya ang maliit na bag sa balikat at nagsimulang maglakad sa ilalim ng malakas na ulan. Sa bawat hakbang, lumulubog ang tsinelas niya sa putik. Dumidikit sa balat niya ang basang damit. Ang kalsada ay halos nilamon na ng dilim at hamog. Paminsan-minsan kumikidlat at sa sandaling iyon ay lumilitaw ang anyo ng mga puno sa gilid ng daan, parang mga nakatayong anino na nagbabantay. Hindi natatakot si Tavion sa dilim. Bata pa siya, ito na ang kasama niya sa paglalakad. Mas takot siya sa pag-uwi ng walang dalang gamot para sa ina. Mas takot siya sa umagang wala silang kakainin. Mas takot siya sa araw na hindi na niya maririnig ang ubo ni Nay Belinda dahil tuluyan na itong tatahimik. Pero habang papalapit siya sa bahagi ng kalsadang masuklal, ay may narinig siyang kakaiba. Una, inakala niyang tunog lang yun ng sanga na nabali sa hangin. Huminto siya. Nakinig. Muli niya itong narinig. Mahina, putol-putol, parang ungol ng taong hirap huminga. Luminga si Tavion. Walang bahay sa paligid, walang ilaw, taning ulan, putik at makapal na damo ang naroon. May tao ba riyan? Sigaw niya. Walang sumagot. Humakbang sa palapit sa gilid ng kalsada. Muling kumiglat ang pindi at sa isang iglap ay may nakita siyang anino sa damuhan. Bumilis ang puntok ng puso niya. Dali-dali siyang lumusong sa maputik na gilid ng kalsada. Doon niya nakita ang isang dalagang nakahandusay, basang-basa, may gasgas sa pisngi at halos hindi gumagalaw. Ang isang kamay nito ay nakadikit sa dibdib at ang paghinga ay mababaw, parang anumang sandali ay puputol na. Diyos ko, bulog ni Tavion. Lumuhod siya sa tabi nito kahit lumubog ang tuhod niya sa putik. Hinawakan niya ang pulso ng dalaga. Mahina, pero mayroon pa. Miss, naririnig mo ba ako? Bahagyang gumalaw ang labi ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Nanginginig ito sa lamig at may dugo sa gilid ng damit. Tiningnan ni Tavion ang paligid. May mga marka ng gulong sa putikan. May punit na tela sa sanga. May bakas ng sapatos na tila naghabulan. Hindi ito simpleng pagkadulas. Kinuha niya ang cellphone niya ngulit walang signal. Sinubukan niyang itaas ito, lumakad ng ilang hakbang pero wala pa rin. Sa lugar na iyon, kahit emergency ay kailangan pang makiusap sa langit bago makarating ang tawag. Miss, makinig ka, sabi niya habang hinubad ang kanyang basang jacket at itinakip sa katawan nito. Dadalhin kita sa health center. Ngulit agad niyang naalala. Sarado ang barangay health center tuwing gabi. Wala ring doktor doon, midwife lang kapag umaga. At sa ganitong bagyo, malabong may bukas pang sasakyan. Ang pinakamalapit na ospital ay nasa bayan ng Santa Aurelia. 50 kilometro ang layo. 50 kilometro. Kahit siya, nanginig sa bigat ng isipin. Pero nang marinig niyang muling humabol ng hininga ang dalaga, nawala ang pag-aalinlangan niya. Hindi niya kilala ang babaeng iyon. Hindi niya alam ang pangalan nito. Hindi niya alam kung mayaman o mahirap. Mabait o masungit, may pamilya o wala. Ang alam niya lang, may taong mamamatay sa harap niya kung wala siyang gagawin. Tinanggal niya ang lumang kumot na lagi niyang dala sa bag kapag umuulan. Kumuha siya ng 2 matibay na sanga sa gilid at ginawang pansuporta. Hindi perpekto, pero sapat para hindi masyadong maalog ang katawan ng dalaga habang binubuhat niya. Pasensya ka na, mahinang sabi ni Tavion. Masasaktan ka. Pero kailangan kitang dalhin. Maingat niyang isinandalang dalaga sa likod niya at itinali ang kumot sa dibdib niya na parang duyang. Ramdam niya ang bigat nito, hindi lang sa katawan, kundi sa responsibilidad. Nang tumayo siya, dumulas ang paa niya sa putik at muntik silang matumba. Hindi, mariing sabi niya sa sarili. Hindi ngayon. Nagsimula siyang lumakad. Sa unang ilang kilometro, kaya pa ng katawan niya. Sanay siya sa bigat, sanay siya sa layo. Ngunit iba ang gabing iyon. Malakas ang ulan, madulas ang daan, at bawat maling hakbang ay maaaring ikahuyog nilang dalawa sa kanal o bangin. Minsan, gumigising ng bahagya ang dalaga.
Tulong! Halos hangin lang ang boses nito. Nandito ako, sagot ni Tavion. Huwag kang matulog ng matagal. Kaya mo to. Lolo, bulong nito. Hindi na niya naintindihan ang kasunod. Pero kumirot ang dibdib niya. May naghihintay sa dalagang ito. May taong baka gumuho ang mundo kapag hindi ito nakauwi. Pagdating niya sa may palayan, nakita niya ang maliit na kubo ni Orlino Pagsandyan, isang magsasakang madalas niyang tulungan sa pagbubuhat ng ani. May ilaw pa sa loob. Sumigaw si Tavion. Mang Orlino! Tulong po! Lumabas si Orlino na may dalang lampara. Nakakunot ang noo. Tavion, anong nangyari? May nakita po akong babae sa kalsada. Sugatan. Kailangan dalhin sa ospital. Nang makita ni Orlino ang kalagayan ng dalaga, napahawak ito sa dibdib. Diyos ko. Teka, may kariton ako. Pero hanggang dulo lang ng palayan. Lubog na sa putik ang daan papuntang bayan. Tinulungan siya ni Orlino na maisakay sandali ang dalaga sa maliit na kariton na hinihila ng kalabaw. Mabagal ang usad, pero nakapagpahinga ng kaunti ang balikat ni Tavion. Habang tumatawid sila sa pilapil, halos walang nagsasalita. Tanging ulan at hininga ng kalabaw ang naririnig. Sa dulo ng palayan, hindi na kaya ng kariton. Masyadong malalim ang putik. Anak, sabi ni Orlino, hindi ko na kayang isulong ito. Pero may daan sa may lumang kapila. Mas malayo pero hindi baha. Salamat po, sagot ni Tavion. Binigyan siya ni Orlino ng pirasong lubid at maliit na bote ng tubig. Hindi ko alam kung sino yang dala mo, pero sana mabuhay siya. Mabubuhay siya, sabi ni Tavion, kahit hindi niya sigurado kung sinasabi niya iyon para kay Orlino o para sa sarili niya. Nagpatuloy siya. Lumipas ang oras, sumakit ang likod niya, namanhid ang mga braso. Ang talampakan niya, na dati nang may paltos, ay nagsimulang dumugo sa loob ng tsinelas. Pero hindi siya tumigil. Sa may kanto ng lumang kapilya, bukas pa ang maliit na kubol ng lugaw ni Manang Celerina. Nang makita nitong paparating na may buhat na babae, halos mabitawan nito ang sandok. Tavion, anak ng Diyos, ano yan? May sugatan po. Papunta ako sa Santa Aurelia. Santa Aurelia? Sa ganitong panahon? Mamamatay ka sa daan. Mas mauuna po siyang mamatay kung hindi ako tutuloy. Napatigil si Manang Celerina. Napatingin ito sa dalagang halos wala ng kulay ang mukha. Agad nitong kinuha ang malinis na tuwalya, binalot sa katawan ng dalaga at painumin si Tavion ng mainit na sabaw. Kahit 5 minuto lang anak. Kailangan mo ng lakas. Hindi ko sinabing matunog ka. Sinabi kong huminga ka. Umupo si Tavion sa bangko habang nakasandal sa kanya ang dalaga. Nanginginig ang kamay niya nang tanggapin ang sabaw. Doon niya lamang naramdamang gutom pala siya buong araw. Ngulit bago pa siya makalahati, muli na namang humabol ng hininga ang dalaga. Tumayo agad siya. Salamat po, Manang. Hinawakan ni Manang Celerina ang braso niya. Tavion, walang taong ordinaryo ang gumagawa niyan. Sana balang araw may makita rin sa halaga mo. Hindi sumagot si Tavion. Inayos niya ang buhat sa dalaga at muling lumakad. Sa kalagitnaan ng gabi, nakasalubong niya ang batang si Hugo, basang-basa at may dalang supot ng pandesal. Galing ito sa tindahan ng tiyahin nito. Kuya Tavion, sigaw nito. Si Ate Sari. Natigilan si Tavion. Kilala mo siya? Opo, volunteer po siya sa school namin. Siya po nagbibigay ng vitamins. Doon unang nalaman ni Tavion ang pangalan ng dalaga, Sari. Hindi pa niya alam ang buong pagkatao nito, pero sapat na ang pangalan para mas maramdaman niyang tao itong may kwento, hindi lang sugatang estranghera sa likod niya. Hugo, tumakbo ka sa barangay outpost. Sabihin mo may emergency. Kahit sinong may motor, pasundan kami sa daan papuntang Santa Aurelia. Opo. Tumakbo ang bata sa gitna ng ulan, habang si Tavion ay nagpatuloy sa pinakamahirap na bahagi ng daan, ang paakyat na kalsadang bato bago ang highway. Doon siya ilang beses nadapa. Sa ikalawang pagkadulas niya, napaluhod siya at napasigaw sa sakit.
Ramdam niyang may napunit sa paa niya. Ngunit nang marinig niya ang mahinang ungol ni Sari, pinilit niyang tumayo. "Kaya natin to," hingal niyang sabi, "hindi kita iiwan." Pagsapit ng madaling araw, maputla na si Tavion. Ang ulan ay mahina na, pero ang katawan niya ay halos sumusuko na. Tanaw na niya ang ilaw ng Santa Aurelia sa mamayo, pero parang hindi iyon lumalapit kahit anong lakad niya. Sa wakas, nang makarating siya sa emergency entrance ng Belmonte Medical Hospital, halos hindi na siya makapagsalita. Nagsitakbuhan ng mga nurse at guard nang makita siya. "Emergency!" sigaw ng guard. Lumapit si Dravianela Rosales, naka-duty noon sa ER, at agad na tinignan ng dalaga. "Anong nangyari sa kanya?" Mabilis na tanong ng doktora. "Hindi ko po alam. Nakita ko po sa kalsada. Hirap huminga. May sugat. Pakisuyo po." Kinuha ng mga nurse si Sari mula sa likod niya at inilagay sa stretcher. Nang matanggal ang bigat sa katawan ni Tavion, doon siya halos bumagsak. Sinalo siya ng isang nurse pero pilit pa rin siyang tumingin kay Dravianela Rosales. "Unahin niyo po siya," pabulong niyang sabi. Humihinga pa siya, kaya pa siyang iligtas. Tumingin si Doktora Vianela sa kanya. Sa duguan niyang paa, nanginginig na kamay, putik ang damit, at mga matang kahit pagod na pagod ay puno pa rin ng pag-aalala para sa ibang tao. Dalhin din siya sa treatment area, utos ng doktora. Ngayon din. "Dok," sabi ng nurse, mukhang nilakad niya ng malayo. Tumingin si Doktora Vianela sa madilim na labas ng ospital, saka muli kay Tavion na unti-unting nawawala ng malay. "Hindi lang malayo," mahina niyang sabi. Mukhang dinala niya rito ang buhay ng babaeng iyon gamit ang sarili niyang katawan. At bago tuluyang pumikit si Tavion, ang huling narinig niya ay ang mabilis na yabag ng mga doktor, ang pag-ikot ng gulong ng stretcher, at ang boses ni Sari na halos hindi marinig ngunit malinaw na malinaw sa kanyang puso. "Salamat." Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Dahil sa bawat pagpapatuloy ng kwento, may mga lihim na unti-unting nabubuksan. At minsan, ang isang taong inakala mong ordinaryo lang pala ang magdadala ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ng lahat. Madilim pa ang langit sa labas ng Belmonte Medical Hospital nang tuluyang nawalan ng malay si Tavion Almeda. Huling naalala niya ang malamig na sahig ng emergency entrance, ang tunog ng stretcher na mabilis na itinulak papasok, at ang mahina ngulit malinaw na salitang nanggaling sa babaeng dinala niya roon. "Salamat." Pagkatapos noon, tila nilamon na siya ng dilim. Nang magising si Tavion, ang unang naramdaman niya ay hapdi sa magkabilang paa. Parang may apoy na nakadikit sa talampakan niya. Mabigat ang katawan niya, nanunuyo ang labi, at sa bawat maliit na galaw ay kumikirot ang likod at balikat niya. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at sinalubong siya ng puting kisame, amoy ng antiseptic at mahinang tunog ng makinang pang-ospital. Nasa charity ward siya. May dextrose sa braso niya. May benda ang mga paa niya. Ang lumang damit niyang puno ng putik ay napalitan na ng hospital gown. Sandali siyang natulala, tila sinusubukang pagtagpi-tagpiin ng isip niya ang nangyari. "Sari," mahina niyang bulong. Agad siyang napalingon nang marinig ang boses ni Doktora Vianela Rosales mula sa gilid ng kama. "Gising ka na." Nakaupo ang doktora sa tabi. Hawak ang chart niya. Halatang puyat ito. May bahagyang itim sa ilalim ng mata, pero matatag at kalmado ang mukha. "Dok," pilit na bumangon si Tavion, ngunit agad siyang napangiwi. "Huwag kang gagalaw." Mahigpit ngunit hindi galit na sabi ni Dravianela. "May malalim kang sugat sa talampakan, severe exhaustion, dehydration, at halos bumigay ang katawan mo. Kung hindi ka naming naagapan, baka ikaw naman ang nasa delikado ngayon." "Yung babae po?" tanong agad ni Tavion. "Buhay po ba siya?" Tumahimik saglit si Dravianela. Dun kinabahan si Tavion. Para bang sa ilang segundo ng katahimikan, bumalik lahat ng bigat ng 50 kilometrong nilakad niya. "Buhay siya," sagot ng doktora. Napapikit si Tavion at napahinga ng malalim.
Hindi niya napansin na may luhang pumatak sa gilid ng mata niya. Hindi iyon luha ng lungkot. Iyon kay luha ng katawan at pusong halos bumigay, pero hindi nasayang ang paghihirap. "Salamat po," bulong niya. Pero hindi pa siya ligtas ng tuluyan, dagdag ni Dravianella. May tama siya sa dibdib, mukhang nauntog o nabangga ng malakas. May sugat din sa tagiliran. Inuobserbahan pa namin siya sa private wing. Napakunot ang noo ni Tavion. "Private wing?" Hindi agad sumagot ang doktora. Tumingin ito sa kanya na parang may iniisip kung gaano karami ang dapat sabihin. Bago pa siya makapagsalita, bumukas ang pinto ng ward. Pumasok ang isang matandang lalaki na nakasuot ng simpleng kulay abong Amerikana, pero kahit payak ang ayos, ay hindi maitatago ang bigat ng personalidad. Kasama niya ang isang lalaking may dalang leather folder, mukhang abogado, at 2 security personnel na hindi maingay pero halatang sanay magbantay. Tumayo si Dravianella. "Don Evaristo." Magalang niyang binati. Napatingin si Tavion sa matanda. Sa unang tingin, mukha itong pagod na pagod. Maputla ang mukha, namumula ang mga mata, at nanginginig ng bahagya ang kamay na nakahawak sa baston. Pero sa likod ng pagod, naroon ang otoridad ng isang taong maraming taon nang sinusunod ng lahat. Lumapit ang matanda sa kama ni Tavion. "Ikaw si Tavion Almeda?" Tanong nito, mababa at nanginginig ang boses. "Opo," mahinang sagot ni Tavion. "Kayo po, ako si Evaristo Belmonte." Napatigil ang paghinga ni Tavion. Hindi siya pamilyar sa mukha ng matanda, pero pamilyar siya sa apelyido Belmonte. Pangalan iyon ng ospital. Pangalan iyon ng ilang gusaling nakikita niya sa bayan. Pangalan iyon ng pamilyang naririnig lang niya sa radyo kapag may medical mission o donasyon. Ang lalaking kasama ng matanda ay lumapit ng bahagya. "Ako si Attorney Solvino Rigor, legal counsel ng pamilya Belmonte. Ang babaeng dinala mo kagabi ay si Saria Belmonte." Nanlamig ang buong katawan ni Tavion. "Saria," ulit niya. "Akala ko po Sari lang ang pangalan niya." "Sari ang ginagamit niya kapag nagvo-volunteer siya," sabi ni Don Evaristo, halatang pinipigilan ang emosyon. "Apo ko siya. Siya ang pangunahing tagapagmana ng Belmonte Estate at ng Medical Foundation." Hindi agad nakapagsalita si Tavion. Ang babaeng pinasan niya sa ulan, ang babaeng nakahandusay sa putikan, ang babaeng ilang beses niyang kinausap para huwag matulog, hindi pala ordinaryong volunteer. Siya pala ang tagapagmana ng matandang bilyonaryo. Parang biglang naging mas bigat ang nangyari. Ngunit hindi dahil sa yaman nito. Mas nabigatan si Tavion dahil naisip niyang kung hindi niya nakita si Saria, maaaring isang buong pamilya, isang matanda, at marahil maraming taong umaasa sa kanya ang mawawalan. "Hindi ko po alam. Wala po akong alam kung sino siya. Nakita ko lang po siyang hirap huminga." Lumapit si Don Evaristo sa kanya. Sa ilang saglit, hindi ito nagsalita. Pinagmasdan lang nito ang binatang nasa charity ward, may benda ang paa, namumutla, at halatang mas iniisip pa niya ang apo niya kaysa sa sarili nitong lagay. "Dinala mo siya rito sa saan?" "Sa may lumang kalsada bago mag-sitio Maligaya." Nagkatinginan sina Dravianella at Attorney Solvino. "Alam mo ba kung gaano kalayo iyon?" tanong ng abogado. "Hindi ko na po nakilang. Basta alam ko pong kailangan niyang makarating dito." Huminga ng malalim si Don Evaristo. Napahawak ito sa gilid ng kama ni Tavion na parang biglang nanghina siya. 50 kilometro, mahinang sabi niya. "Nilakad mo siyang 50 kilometro." Hindi sumagot si Tavion. Sa isip niya, hindi mahalaga ang sukat ng layo. Ang mahalaga, umabot sila. "Bakit?" tanong ni Don Evaristo. "Bakit mo ginawa iyon para sa taong hindi mo kilala?" Tumingin si Tavion sa matanda. Payapa ang boses niya nang sumagot. "Kasi po kung hindi ko ginawa, baka mamatay sa." Napapikit si Don Evaristo. Sa unang saglit, hindi siya nagsalita. Hindi siya nagmukhang mayaman, hindi siya nagmukhang may kapangyarihan. Nagmukha siyang isang lolo na muntik nang mawalan ng pinakamamahal na apo. "Salamat hiho," sabi niya, halos pabulong. Habang nangyayari iyon, sa kabilang bahagi ng ospital, nasa private recovery room si Saria Belmonte.
Nakahiga siya sa kama, may oxygen cube, may nakakabit na monitors at may benda sa tagiliran. Mabigat ang talukap ng mata niya, ngunit unti-unti siyang nagkamalay sa mahinang tunog ng makina. Sa tabi niya, nakaupo ang matandang kasambahay ng pamilya na si Aling Nerissa Banzon, umiiyak habang hawak ang kanyang kamay. "Ma'am Saria," hikbi nito, "salamat sa Diyos na gising kayo." Bahagyang gumalaw ang labi ni Saria. "Yung lalaki?" mahina niyang sabi. "Si Tavion po, buhay po siya, nasa charity ward. Siya po ang nagdala sa inyo rito." Pumikit si Saria. Sa pira-pirasong alaala, bumalik sa kanya ang ulan, ang putik, ang sakit sa dibdib, ang boses ng lalaking paulit-ulit nagsasabing, "Kaya natin to, hindi kita iiwan." Hindi niya maaninang ang mukha nito, pero tandang-tanda niya ang tinig, pagod, hingal, pero hindi sumusuko. "Hindi niya ako iniwan," bulong niya. Hindi pa siya pinayagang bumangon, ngumit simula noon, ilang beses niyang tinanong ang lagay ni Tavion, at bawat sagot ni Aling Nerissa, mas lumalalim ang tahimik na utang na loob sa dibdib niya. Samantala, sa labas ng ospital, nagsisimula ng kumalat ang balita. May binatang mahirap na nagdala raw ng sugatang dalaga. May nagsabing magnanakaw daw ang dalaga. May nagsabing biktima ng hold-up. May nagsabing baka magkasintahan. At tulad ng lahat ng kwento sa probinsya, habang umiikot, nadadagdagan ng kasinungalingan. Doon pumasok ang galaw ni Caldero Vilmonte. Nasa isang pribadong kwarto siya sa lumang hotel nang matanggap ang tawag mula kay Nemeso Ardiente. "Sir, buhay po siya," sabi ni Nemeso sa kabilang linya. "Nadala sa Vilmonte Medical Hospital." Napahigpit ang hawak ni Caldero sa cellphone. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. "Paano?" "May lalaki pong nakakaita. Binuhat daw hanggang ospital." Dahan-dahang tumayo si Caldero mula sa upuan. Namumula ang mata niya sa galit. Isang hampas lupang naglalakad ng sumira sa plano. "Sir, ano pong gagawin natin?" Huminga ng malalim si Caldero. Ang malamig na utak niya ay agad na gumawa ng panibagong paraan. Kung hindi natin siya napigilang mabuhay, sisirain natin ang taong nagligtas sa kanya. Kinabukasan, may dumating na reporter sa ospital. Ang pangalan niya ay Trixia Moncada, isang lokal na media personality na kilala sa matatalim na tanong ngunit mabilis ding kumakat sa bayad at bulong ng makapangyarihan. Kasama niya ang cameraman at 2 assistant. Sa labas ng ward, nagsimula siyang magtanong-tanong. "Nasaan ang lalaking nagdala sa Vilmonte Aires?" tanong niya sa isang nurse. "May source kami na nagsasabing baka siya rin ang may kinalaman sa pananakit." Narinig iyon ng tilang pasyente, narinig ng mga bantay, at tulad ng tuyong damong tinapunan ng posporo, mabilis kumalat ang hinala. Sa charity ward, ramdam agad ni Tavion ang pagbabago ng tingin ng tao. Nang una, may paghanga. Ngayon, may duda. "Siya raw yung nakakita," bulong ng isang bantay sa kabilang kama. "Malay natin kung siya rin ang gumawa." "Bakit naman niya dadalhin kung siya ang gumawa?" sagot ng isa. "Para magmukhang bayani." Narinig lahat iyon ni Tavion. Hindi siya nagsalita. Nakayuko lang siya, hawak ang kumot sa ibabaw ng kanyang benda. Hindi bago sa kanya ang husgahan. Mahirap siya. Sa mundo nila, kapag mahirap ka at nasa tabi ng gulo, madalas ikaw agad ang may kasalanan. Pumasok si Basteo Lim ng hingal na hingal, basang-basa pa rin ang sapatos mula sa biyahe. "Tavion," tawag niya. "Narinig po yung mga pinagsasabi sa labas. Ano bang kalukuhan yun?" "Hayaan mo na," mahinang sabi ni Tavion. "Hayaan? Pinagbibintangan ka nilang nanakit sa babaeng halos ikinamatay mo mailigtas. Mas mahalagang gumaling siya." "Hindi pwedeng ganyan ka lagi," galit na sabi ni Basteo. "Hindi porke mabait ka, hahayaan mo nang yurakan ka." Dumating din si Manang Celerina, may dalang mainit na lugaw sa garapon. Kasama si Hugo na halos umiiyak sa inis. "Kuya Tavion, sasabihin ko sa kanila, nakita ko po kayo, kilala ko si Ate Saria," sabi ng bata. Hawakan ni Tavion ang braso ni Hugo.
Huwag kang basta lalapit sa mga reporter, baka ikaw naman ang guluhin nila. Pero hindi tama! Ngumiti ng malungkot si Tavion. Maraming hindi tama, Hugo, pero hindi lahat nadadaan sa sigaw. Sa private wing, nakarating kay Saria ang balita. Kahit mahina pa siya, pilit siyang bumangon. Hindi totoo, sabi niya kay Aling Narisa. Hindi niya ako sinaktan. Ma'am, humiga po muna kayo. Kailangan kong magsalita. Ngunit pinigilan siya ni Draktora Vianela. Hindi paligtas ang kalagayan niya. Bawat pagod ay maaaring magpalala sa pinsala sa dibdib niya. Hindi ngayon, pero hindi namin hahayaang masira si Tavion. Kaya nagsimulang kumilos sa mga taong nakakita ng katotohanan. Si Dr. Vianela ang unang humiling na kunin ang log ng emergency entrance. Si Kapitan Roldan Ibarra, ang security officer ng ospital, ay nagpakilos ng team para tingnan ng mga CCTV sa paligid. Si Basteo ay bumalik sa lugar kung saan nasiraan ng tricycle upang hanapin ang sinumang maaring nakakita. Si Manang Celerina naman ay nagsabing handa siyang tumistigo kung kailangan. Maging si Orlino Pagsandyan ay nagdala ng basang sombrero at putikang bota sa ospital para patunayang nadaanan nga siya ni Tavion habang bitbit si Saria. Hindi ako marunong magsinungaling sa korte, sabi ni Orlino kay Atty. Solvino. Pero marunong akong magsabi ng nakita ko. At nakita kong halos mamatay yung bata para mailigtas yung dalaga. Makalipas ang ilang oras, dumating ang mahalagang ebidensya. May lumang gasolinahan sa kalsadang papuntang Sitio Maligaya. Akala ng lahat hindi na gumagana ang kamera roon. Ngulit dahil sa sariling baterya at backup storage, nakuha pa rin nito ang ilang malabong kuha mula sa gabi ng insidente. Sa footage, kitang tumatakbo si Saria sa gitna ng ulan. May dalawang lalaking sumusunod sa kanya. Isa sa mga lalaki ay si Nemesio Ardiente. Kitang nadulas si Saria malapit sa gilid ng kalsada at bumagsak sa damuhan. Makalipas ang ilang minuto, umalis ang mga humahabol ng may paparating na ilaw mula sa malayo. Ilang sandali pa, makikita si Tavion na naglalakad mag-isa, humihinto at lumulusong sa damuhan matapos marinig ang ungol. Tahimik ang conference room nang ipinakita ni Kapitan Roldan ang video kina Don Evaristo, Atty. Solvino, Dr. Vianela at Trixia Moncada. Namula ang mukha ni Trixia. Hindi niya alam kung saan titingin. May gusto ka pa bang itanong? Malamig na tanong ni Don Evaristo. Walang naisagot ang reporter. Kinahapunan, inilabas ang pahayag ng ospital. Nilinaw na si Tavion Almeda ang taong nagligtas kay Saria Belmonte, hindi suspect, hindi salarin at hindi dapat siraan. Nang iparinig yon sa charity ward, nagkaroon ng kakaibang katahimikan. Ang mga taong bumubulong kanina ay hindi na makatingin kay Tavion. Si Basteo naman ay nakangisi habang nakatayo sa tabi niya. Ayan, ano sabi ko? Dapat talaga minsan pinapalaga ng chismis. Hindi ngumiti si Tavion. Nakatingin lang siya sa bintana. Hindi pa tapos to. Mahina niyang sabi. At tama siya. Dahil sa kabilang dulo ng ospital, habang pinapanood ni Caldero sa cellphone ng kumakalat na CCTV footage, unti-unting nagdilim ang mukha niya. Hindi lang nabigo ang plano niya. Ngayon, may isang mahirap na binata nang nakatayo sa pagitan niya at ng babaeng gusto niyang burahin sa landas ng mana. Sa private room naman, pinilit ni Saria na magsulat sa maliit na papel kahit nanginginig ang kamay niya. Ipinabigay niya iyon kay Aling Nerissa para kay Tavion. Nang matanggap ni Tavion ang papel, mabagal niya itong binuksan. Maikli lang ang nakasulat. Hindi ko pa kayang magsalita ng matagal. Pero alam kong utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi kita hahayaang apihin ng mga taong gustong ibao ng katotohanan. Saria. Matagal na tinitigan ni Tavion ang sulat. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may kakaibang init na gumalaw sa dibdib niya. Hindi iyon dahil sa yaman ng babaeng iniligtas niya. Hindi rin dahil sa pangakong gantimpala. Dahil iyon sa pakiramdam na sa mundong sanay siyang hindi makita,
May isang taong sa wakas ay nakakita sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa puntong ito ng kwento, hindi na tayo babalik sa gabing puno ng ulan at putik. Tapos na ang gabing iyon, pero ang iniwan nitong marka sa buhay ni Tavion at Saria ay magsisimula palang lumalim. Dahil minsan, matapos mong iligtas ang buhay ng ibang tao, doon mo palang matutuklasan na may sarili ka palang buhay na kailangang sagipin. Matagal na tinitigan ni Tavion ang mariit na papel na ipinadala ni Saria mula sa private room nito. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita, lalo na ang huling linya. Hindi kita hahayaang apihin ng mga taong gustong ibaon ng katotohanan. Hindi sanay si Tavion na may nagtatanggol sa kanya. Buong buhay niya, siya ang tumatayo sa iba. Siya ang humaharap sa init ng araw para kumita ng panggamot ng ina. Siya ang hindi nagsusumpong kapag nadadayaw sa bayad. Para sa kanya, ganun talaga ang buhay ng mahirap. Kapag sumagot ka, sasabihing mayabang ka. Kapag nanahimik ka, sasabihing mahina ka. Ngulit ngayon, may taong may kakayahang ipagtanggol siya. At ang taong yun ay ang babaeng minsang niyang pinasan sa gitna ng ulan. Kinabukasan, pinuntahan siya ni Don Evaristo sa charity ward. Kasama nito si Atty. Solvino, si Dr. Vianela at isang babaeng nakaayos ang buhok, dalang folder at tablet. Ipinakilala siya bilang Miss Fidelina Orquias, ang administrator ng Belmonte Medical Foundation. Mas maayos na ba ang pakiramdam mo, Hiho? Tanong ni Don Evaristo habang umuupo sa tabi ng kama. Opo, sagot ni Tavion, kahit kumikirot pa rin ang paa niya. Mas okay na po. Tiningnan siya ni Dr. Vianela na parang alam nitong nagsisinungaling siya. Hindi pa siya pwedeng maglakad ng matagal, singit ng doktora, at kailangan pa ng ilang araw na gamutan para sa infection sa sugat niya. Napayuko si Tavion. Dok, kailangan ko na po sanang umuwi. Mag-isa lang po ang nanay ko. Pinuntahan na ng staff namin, sabi ni Miss Fidelina. Nasa bahay ninyo ngayon ang isang nurse at may dalang gamot. Ligtas siya. Napatingin agad si Tavion. Si Mama po. Tumanggo si Don Evaristo. Hindi namin makakalimutan na may ina kang naghihintay. Siniguro namin na hindi siya mapapabayaan. Hindi alam ni Tavion kung ano ang isasagot. Sanay siya ang nag-iisip para sa ina. Sanay siyang bago niya ipikit ang mata, kinakalkula niya kung ilang tableta pa ang natitira, kung ilang kilo ng bigas pa ang kaya nilang pagkasyahin, kung ilang araw pa bago siya muling sumahidline. Ngayon sa unang pagkakataon, may ibang tumulong nang hindi niya kailangang lumuhod o magmakaawa. Maraming salamat po, mahinang niyang sabi. Hindi ngumiti si Don Evaristo. Seryoso ang mukha nito, ngunit may lambot sa mga mata. Hindi iyan kabayaran, Tavion. Yan ay nararapat. Pagkatapos ay inilapag ni Miss Fidelina ang folder sa mesa. May nais sanang ialok ang pamilya Vilmonte, sabi niya. Financial assistance, maayos na tirahan, at kung nais mo, permanenteng trabaho sa isa sa mga pasilidad ng foundation. Napahigpit ang hawak ni Tavion sa kumot. Hindi niya agad biluksan ang folder. Sa isip niya, naroon ang imahe ng tiyo niyang si Dencio Almeida, ang taong ginamit ang salitang tulong para nakawin ang lupa nilang mag-ina. Mula noon, natutunan ni Tavion na ang alok na tulong ay minsan may nakatagong tali. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Hindi po ako sanay tumanggap ng malaki. Hindi ito limos, sabi ni Atty. Solvino. Ito ay pasasalamat. Alam ko po, sagot ni Tavion. Pero kung may hihilingin man po ako, hindi po pera para sa akin. Nagkatinginan ng mga naroon. Ano ang kailangan mo? Tanong ni Don Evaristo. Huminga ng malalim si Tavion. Paggamot ko ang nanay ko. Yung tama at tuloy-tuloy. Hindi yung gamot lang kapag may pera kami. At kung maaari po, natigilan siya, tila nahihiya sa susunod na sasabihin. Kung maaari po, gusto kong mag-aral ulit. Tahimik ang ward. Ilang sandali walang nagsalita. Si Dr. Vianela ang unang napangiti ng bahagya. Anong kurso? Tanong niya. Tumingin si Tavion sa mga kamay niya. Magaspang, may kalyo, may bakas ng simento, kahoy at lubid. Nursing po sana, mahina niyang sabi. Pangarap ko po yung dati, bago namatay ang tatay ko, bago nawala ang lupa namin.
bago ko naisip na baka hindi na para sa akin ang ganong buhay. Napabuntong hininga si Don Evaristo. Hindi lungkot ang laman noon, kundi paghanga. Kung iyon ang hiling mo, sabi ng matanda, iyon ang ibibigay namin, pero hindi bilang awa, bilang puhunan sa taong napatunayan ng marunong magligtas kahit wala pang titulo. Mula sa pintuan, may mahinang boses na sumingit. Lolo, tama siya. Lumingon silang lahat. Nasa wheelchair si Saria Belmonte. Maputla pa rin, may kumot sa balikat at tinutulak ni Aling Nerissa Banzon. Kahit halatang hina, malinaw ang tingin niya kay Tavion. Salamat sa buhay ko. Napatungo si Tavion. Ginawa ko lang po ang dapat gawin. Hindi lahat ginagawa ang dapat, sabi ni Saria. Kaya mahalaga kapag may taong gumagawa nito kahit walang nakakakita. Mula sa araw na iyon, unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Tavion. Hindi biglaan, hindi parang isang iglap na yumaman siya at nawala lahat ng problema. Realistiko ang pagbabago. May papeles, may requirements, may medical tests para kay Nay Belinda, may scholarship interview, may pag-aayos ng bahay nilang halos gumuguho na. Inilipat si Nay Belinda sa isang maliit ngunit malinis na recovery room sa ospital. Nang makita siya ni Tavion na nakaalalay pa sa nurse dahil sa sugat sa paa, umiyak siya. Anak, ikaw na naman ang nasaktan para sa iba. Umupo si Tavion sa tabi niya. Pero buhay siya, ma. At ikaw? Napangiti siya ng mahina. Buhay rin. Hinawakan ni Nay Belinda ang kamay niya. Sana sa susunod, anak, hindi lang buhay ang meron ka. Sana may kinabukasan ka na rin. Hindi alam ni Tavion noon, nagsisimula na pala iyon. Pagkalabas niya sa ospital makalipas ang ilang linggo, hindi na siya bumalik agad sa dati niyang mabibigat na sideline. Sa tulong ng Belmonte Medical Foundation, natanggap siya sa scholarship program para sa mga estudyanteng gustong pumasok sa healthcare. Kinahilangan muna niyang mag-review dahil matagal na siyang huminto sa pag-aaral. Doon niya nakilala si Professor Elpidio Samaniego, isang striktong guro na dating chief nurse sa isang malaking ospital. Sa unang araw ng orientation, tinitigan ni Professor Elpidio si Tavion mula ulo hanggang paa. Ikaw yung naglakad na 50 kilometro? Tanong nito. Opo, sir. Akala mo ba isa patang tibay ng paa para maging nurse? Hindi po. Ano ang meron ka? Nag-isip si Tavion. Pasensya po siguro. At takot na mawalan ng tao dahil walang tumulong. Hindi agad sumagot si Professor Elpidio. Pagkatapos ay bahagya itong tumanggo. Magagamit mo yan pero tatandaan mo, dito hindi sapat ang mabait. Kailangan marunong. Mag-aaral ka, magkakamali ka, papagalitan kita. Pero kung hindi ka susuko, baka may marating ka. Nagsimula ang pinakamahirap na yugto ng bagong buhay ni Tavion. Sa umaga, nag-aaral siya ng anatomy, vital signs, infection control at patient care. Sa hapon, tumutulong siya sa foundation office bilang assistant, nag-aayos ng listahan ng pasyente, nagbubuhat ng supplies, at nagdadala ng forms sa mga barangay. Sa gabi, binabantayan niya si Nay Belinda at nagre-review sa tabi ng kama nito. Madalas siyang antukin habang nagbabasa. May mga terminong hindi niya maintindihan. May mga kaklase siyang mas bata, mas sanay sa English, mas mabilis sumagot. Ngunit hindi siya nagpatalo. Kapag hindi niya alam, tinatanong niya. Kapag pinagtawanan siya, isinusulat niya ang mali at inaaral muli. Isa sa mga pinakamatinding nang mamaliit sa kanya ay si Marlon Vera, anak ng isang board member ng school na konektado sa foundation. Palaging planchado ang uniforme nito, palaging may mamahaling relo, at palaging may kasamang grupo. Isang hapon sa laboratory room, habang nagsasanay sila kumuha ng blood pressure, narinig ni Taviam ang boses ni Marlon. Ingat kayo, baka imbis na BP ang kunin ni Almeida, buhatin kayo papuntang ospital. Biro nito. Nagtawanan ng ilang estudyante. Hindi sumagot si Tavion. Itinuon niya ang pansin sa sphygmomanometer. Lumapit si Marlon at mahina ngumit malinaw na sumalita. Alam mo, hindi dahil naging viral ang kahirapan mo bagay ka rito. May mga taong pang-charity lang talaga. Napahinto ang kamay ni Tavion. Sandali siyang tumingin ay Marlon. Kung pang-charity ako,
Siguro mas kailangan kong patunayan na hindi sayang ang tulong. Napahiya si Marlon dahil hindi galit ang sagot ni Tavion. Mas nakakainis iyon para sa kanya. Ang taong gusto niyang maliitin ay hindi madaling mabasag. Sa kabilang banda, si Saraya ay nagpapagaling din. Hindi mabilis ang paggaling niya. May mga gabing sumasakit ang dibdib niya at bumabalik ang takot mula sa gabing hinabol siya. Ngulit hanggat hindi malilinghamay, ginamit niya iyon bilang dahilan para kumilos. Sa isang pulong kasama ang foundation staff, inilatag niya ang plano. Maglalagay tayo ng mobile clinic sa mga baryong malayo sa ospital, sabi ni Saraya. Hindi pwedeng ang buhay ng tao ay nakadepende kung may masasakyan sila o wala. Tumingin si Miss Fidelina sa kanya. Malaking budget ito, Ma'am Saraya. Kailangan ng ambulansya, volunteer doctors, gamot, fuel, coordination sa barangay. Gawin natin ng paunti-unti, sagot ni Saraya. Magsimula tayo sa San Isidro Lawa. Naroon si Tavion sa likod ng conference room, tahimik na nag-aayos ng mga folder. Nagtaas siya ng tingin nang narinig ang pangalan ng barangay nila. Nakita siya ni Saraya at ngumiti ng bahagyak. Doon nagsimula ang dahilan kung bakit kailangan ito. Hindi na kailangang ipaliwanag ni Tavion. Pareho nilang alam na hindi na nila babalikan ang gabing iyon para malunod sa sakit. Gagamitin nila iyon para gumawa ng mas mabuting umaga para sa iba. Lumipas ang mga buwan, naging taon. Sa unang taon, natutunan ni Tavion kung paano maging estudyanteng hindi nahihiya sa edad at minanggalingan. Sa ikalawang taon, marunong na siyang mag-assist sa basic medical missions, mag-record ng patient history, at magpaliwanag sa matatanda kung paano inumin ang gamot. Sa ikatlong taon, isa na siya sa pinakamaasahang scholar ng foundation. Si Nay Belinda ay gumanda ang kalusugan. Hindi man tuluyang nawala ang sakit, kontrolado na ito. Nakakalakad na siya sa maliit na hardin ng halfway house na inilaan ng foundation para sa mga pasyente na matagal ang gamutan. Minsan dinadala siya ni Tavion sa labas para magpaaraw. Anak, sabi niya isang umaga, ang layo na ng narating mo. Tumingin si Tavion sa kanyang uniforme. Simple lang iyon, ngulit para sa kanya, mas mahalaga pa sa mamahaling damit. Malayo pa po, Ma, pero hindi ka na nakatayo sa dati mong lugar. Sa mga panahong iyon, si Saraya naman ay opisyal nang namamahala sa ilang programa ng Vilmonte Medical Foundation. Hindi pa rin siya kasing lakas tulad noon, ngulit mas matapang na siya. Natutunan niyang hindi sapat ang mabuting intensyon kung hindi lalabanan ang bulok na sistema. Habang umuunlad ang foundation, lalong nagngit-ngit si Caldero. Nawalan siya ng ilang kontratang dati niyang pinagkakakitaan. Nabuking ang ilang peking supplier na konektado sa kanya. At habang lumalakas ang pangalan ni Saraya, lumalakas din ang tiwala ng publiko kay Tavion bilang simbolo ng programa. Isang gabi, sa opisina ni Caldero, nakatayo si Nemesio Argente sa harap niya. Sir, mahirap nang gumalaw. Marami nang nagbabantay kay Ma'am Saraya. Hindi kumurap si Caldero habang tinitingnan ang litrato sa dyaryo. Si Saraya, si Don Evaristo at si Tavion sa isang medical mission sa San Isidro Lawa. Hindi ko kailangan saktan siya ngayon, malamig niyang sabi. Kailangan ko lang kunin ng kontrol bago tuluyang mapunta sa kanya ang lahat. Ano pong plano? Dahan-dahang ngumiti si Caldero. Sa pagbubukas ng bagong rural hospital, lalabas ang lahat ng pangalan, titulo at papeles. Doon ko ipapakita kung sino ang tunay na may hawak. Hindi alam ni Tavion at Saraya na habang inaayos nila ang kinabukasan ng mahihirap, may panibagong bagyong binubuo si Caldero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila tulad noong una. Hindi na sugatan sa putik. Hindi na nag-iisa at hindi na madaling ibaon ang katotohanan. 3 taon matapos ang gabing nagtagpo ang kanilang buhay ni Tavion Almeda at Saraya Vilmonte, nakatayo sila ngayon sa harap ng pinakamalaking pangarap na minsan ay tila imposibleng mangyari. Ang Vilmonte Rural Lifeline Hospital ay nakatayo sa gitna ng malawak na lupain,
malapit sa dating maputik na daan na dinaraanan ni Tavion noong kabataan niya. Hindi ito kasing laki ng mga ospital sa syudad. Muhit para sa mga taga San Isidro Lawa at Karatig na baryo, para itong himalang bumaba sa lupa. May emergency room, may maliit na operating room, may maternity ward, may butika na may libreng gamot para sa mga indigent patients, may 2 ambulansya na handang bumiyahe sa mga bukirin, bundok at liblib na sityo, at higit sa lahat, hindi na kailangang lumakad ng 50 kilometro ang sinumang naghahabol sa buhay. Maaga pa lang nagsimula nang dumating ang mga tao. May mga magsasakang nakasuot ng pinakamalinis nilang polo, may mga nanay na bitbit ang anak, may mga matatandang nakasakay sa tricycle at kariton, may mga estudyanteng may hawak na maliit na watawan ng foundation. Sa gilid ng entrance, may simpleng entablado na may puting kurtina at mga upuan inilaan para sa mga bisita. Nandoon si Nay Belinda, maayos na ang paghinga kahit kailangan pa rin ng maintenance medicine. Nakasuot siya ng simpleng bestida na kulay buhua at hawak niya ang panyo habang pinagmamasda ng kanyang anak. Sa tabi niya ay si Basteo Lim. Mas maayos na ngayon ang tricycle dahil naging opisyal na emergency transport volunteer ng barangay. Naandun din si Manang Celerina, may dalang malaking kaldero ng lugaw para sa mga volunteer. Si Orlino Pagsanghan, dala ang lumang sombrerong suot niya noong gabing tinulungan siya ni Tavion. Si Hugo, mas matangkad na ngayon at volunteer youth leader. Si Doktora Vianela Rosales, bilang bagong medical director ng Rural Hospital. Si Professor Elpidio Samaniego, na seryoso pa rin ang mukha, ngunit halatang ipinagmamalaki ang dating estudyanteng hindi sumuko sa luban. At si Attorney Solvino Rigor, dala ang makakapal na papeles na tila matagal nang naghihintay ng tamang araw para mabuksan. Sa isang maliit na silid sa likod ng entablado, inaayos ni Tavio ng kanyang puting uniforme. Hindi na siya intern. Ilang buwan na ang nakalipas mula sa naipasa niya ang board exam. Opisyal na siyang lisensyadong nurse. Ang dating binatang kargador na sugatan ng paa sa charity ward ay isa ng profesional na unang magsisilbi sa ospital na itinayo dahil sa pangyayaring muntik ng kumitil sa buhay ni Saria. Pumasok si Nay Belinda sa silid at sandaling tumigil sa pintuan. "Anak," Mahina niyang sabi. Napalingon si Tavion. "Ma," lumapit ito at hinawakan ng nameplate sa dibdib niya. Tavion Almeda, RN. Nanginginig ang daliri ni Nay Belinda habang hinahaplos ang maliliit na titik. "Matagal kong ipinagdasal na makita ito," sabi niya. "Akala ko noon hindi na aabot. Akala ko mauubos ka sa paglalakad para sa iba bago mo marating ang sarili mong pangarap." Napangiti si Tavion, ngulit namasa rin ang mata niya. "Hindi ako aabot dito kung wala ka, Ma." Umiling si Nay Belinda. "Hindi, anak. Ikaw ang nagdala sa atin dito. Hindi lang gamit ang paa mo, gamit ang puso mo." Bago pa man tuluyang maging emosyonal ang sandali, sumilip si Basteo sa pinto. "Oy, Nurse Tavion," biro nito. "Kung tapos na kayo dyan sa iyakan, hinihintay ka na ng buong barangay. Baka isipin nilang naglakad ka ulit ng 50 kilometro kaya late ka." Napatawa si Tavion, pati si Nay Belinda. Ganun si Basteo, kahit mabigat ang paligid, marunong magpasok ng konting gaan. Sa labas, nakatayo si Saraya sa tabi ni Don Evaristo Belmonte. Mas matanda na ang hitsura ng bilyonarya, mas mabagal na ang lakad, ngunit mas payapa ang muka. Si Saraya naman ay suot ang simpleng puting damit at hawak ang folder ng programa. Hindi siya nagmukhang tagapamana na gustong magpakita ng kapangyarihan. Nagmukha siyang babaeng alam kung para saan ang kapangyarihan. Lumapit si Tavion sa kanila. "Ready na po ba kayo?" tanong ni Tavion kay Don Evaristo. Tumingin ng matanda sa kanya. "Ako dapat ang nagtatanong niyan sa'yo. Ikaw ang unang nurse na opisyal na tatayo sa emergency ward na ito." "Kinakabahan po ako," tapat na sabi ni Tavion. Ngumiti si Don Evaristo. "Mabuti. Ang taong kinakabahan sa responsibilidad ay kadalasang taong hindi ito basta-basta aabusuhin." Napatingin si Saraya kay Tavion.
Naalala mo ang sabi mo noon? Tanong niya. Hindi mo alam kung ready ka na, pero hindi ka na aatras. Tumanggo si Tavyon. Hanggang ngayon naman, pareho tayo, sagot ni Saraya. Nagsimula ang programa. Umakyat sa entablado si Miss Fidelina Orquias upang batiin ang mga bisita. Ipinakilala niya ang mga doktor, nurse, volunteer, barangay leaders at donor. Ngunit nang banggitin ang pangalan ni Tavyon, mas malakas ang palakpak kaysa inaasahan ng lahat. Tumayo ang mga taga San Isidro Lawa. Pumalakpak si Manang Celerina habang umiiyak. Sumipol si Basteo. Si Yugo naman ay sumigaw, "Kuya Tavyon, idol!" Napayuko si Tavyon sa hiya pero hindi niya maitago ang ngiti. Sumunod na nagsalita si Saraya. Tumayo siya sa microphone, tumingin sa mga tao at saglit na pinakiramdaman ang hangin. Sa harap niya ang mga mukha ng mga taong matagal nang nabubuhay sa layo ng tulong. Sa likod niya, ang ospital na bunga ng sakit, takot at katapangan. 3 taon na ang nakalipas, panimula niya. May isang gabing muntik na akong mawalan ng buhay sa kalsadang hindi kayang abutin ng ambulansya. Kung hindi dahil sa isang taong hindi ako kilala pero piniling hindi ako iwan, wala ako rito ngayon. Tahimik ang lahat. Pero ayokong ang araw na ito ay maging tungkol lang sa akin, pagpapatuloy niya. Ang araw na ito ay para sa lahat ng inang nanganak sa bahay dahil walang masakyan, para sa matandang hindi nakakabili ng gamot dahil mas mahal ang pamasahe kaysa reseta, para sa batang lagnat lang pero lumala dahil malayo ang health center, para sa mga taong sanay magtiis dahil iniisip nilang hindi sila mahalaga. Napasulyap siya kay Tavyon, at para sa mga taong tulad ni Tavyon Almeda na matagal nang nagliligtas ng buhay kahit walang titulo, walang uniforme at walang nakakapalakpak. Muling umugong ang palakpakan. Ngunit habang nasa gitna ng programa, biglang huminto sa gilid ng venue ang 3 itim na SUV. Bumaba mula sa isa si Caldero Belmonte, suot ang mamahaling Amerikana, may kasamang 2 abogado at ilang mga lalaking hindi pamilyar. Kumalat ang bulong-bulong sa mga tao. Nakita siya ni Tavyon, nanigas ang panga ni Saraya. Si Don Evaristo naman ay hindi nagulat. Para bang matagal na niyang inaasahan ang pagdating nito. Umakyat si Caldero sa entablado ng walang paanyaya. "Pasensya na sa abala," sabi niya sa microphone, nakangiting malamig. "Pero bago ninyo ipagdiwang ang ospital na ito, siguro dapat malaman muna ng publiko kung sino ang tunay na may karapatang mamahala sa Belmonte Assets." Naglabas siya ng folder at itinaas ang ilang dokumento. May hawak akong papeles na nagpapatunay na ako ang itinalagang managing trustee ng ilang pangunahing ari-arian ng pamilya. Kasama na ang lupang kinatatayuan ng ospital na ito. Nag-ingay ang mga tao. Napahawak si Nay Belinda sa braso ni Basteo. Si Manang Celerina naman ay napabulong ng, "Diyos ko, hindi pa pala tapos ang kasamaan ng lalaking iyan." Tumingin si Caldero kay Saraya. "Pinsan, maganda ang talumpati mo. Pero hindi sapat ang awa para magpatakbo ng imperyo. Ang ospital na ito ay itinayo sa lupang kontrolado ng pamilyang hindi mo kayang pamunuan." Bago pa makasagot si Sarya, umakyat si Atty. Solvino sa entablado. Wala siyang bakas ng kaba. Hawak niya ang isang mas makapal na folder at sa likod niya ay si Kapitan Roldan Ibarra kasama ang 2 pulis. "Magandang umaga, Caldero," sabi ni Atty. Solvino. "Mabuti at dumating ka, mas madali nang hindi ka na ipapatawag." Nawala ang ngiti ni Caldero. "Anong ibig mong sabihin?" Binuksan ni Atty. Solvino ang folder. "Ang mga dokumentong hawak mo ay peke. May forensic verification na kami. Ang notary records ay gawa-gawa. Ang pirma ni Don Evaristo ay kinopya mula sa lumang board resolution at ang pangalan ng witness na ginamit mo ay pag-aari ng taong patay na 2 taon bago ang sinasabi mong petsa." Nagkagulo ang mga bulungan. Namula ang mukha ni Caldero. "Paninira yan!" "Hindi pa ako tapos," kalmadong sabi ni Atty. Solvino. "May hawak din kaming records ng peking suppliers na ginagamit mo para nakawin ang pondo ng foundation. May bank transfers, may testimonya, at higit sa lahat, may taong handang magsalita tungkol sa nangyari kay Sarya 3 taon na ang nakalipas."
Mula sa gilid ng venue, pumasok si Nemesio Ardiente. Hindi na ito mukhang matapang gaya ng dati. Nakayuko siya, may kasamang pulis, at nanginginig ang kamay. Nanlaki ang mata ni Caldero. "Nemesio," madiin niyang sabi, "huwag kang magpapakatanga." Ngulit hindi na tumigil si Nemesio. Humarap siya sa mikropono, nanginginig ang boses. "Ako po ang isa sa mga inutusan ni Sir Caldero na sundan si Ma'am Saria noon. Hindi po namin utos na patayin siya ng direkta, pero malinaw po ang sinabi sa amin. Takutin, pigilan, at siguraduhing hindi siya makakarating kay Don Evaristo para sa board turnover. Nang tumakbo siya, hinabol namin. Nadulas siya. Iniwan namin siya sa gilid ng kalsada dahil akala namin may paparating. Kung hindi po dumating si Tavion Almeda, baka patay na siya." Tahimik na tahimik ang paligid matapos nun. Ang mukha ni Caldero ay namutla, pagkatapos ay namula sa galit. Tinangka niyang bumaba sa entablado, ngunit hinarang siya ng mga pulis. "Caldero Belmonte," sabi ng isa, "inaaresto ka namin para sa kasong falsification, qualified theft, conspiracy, at kaugnay na kaso sa pananakit kay Saria Belmonte." "Hindi ninyo ako pwedeng gawin ito," sigaw ni Caldero. "Ako ang Belmonte. Ako ang dapat may hawak ng lahat." Sa pagkakataong iyon, humakbang si Don Evaristo palapit sa kanya. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ngulot ang tahimik niyang boses ay mas mabigat kaysa anumang galit. Hindi dugo ang sukatan ng pagiging tagapagumana, Caldero. Ang taong walang malasakit sa buhay ng iba ay hindi karapat-dapat humawak ng kahit isang pirasong lupa. Habang dinadala si Caldero palayo, hindi nagsaya si Tavion. Hindi siya pumalakpak. Tumingin lang siya kay Saria at kay Don Evaristo. Alam niyang hindi nito mabubura ang trauma, takot at taon ng panlilinlang. Pero iyon ang simula ng hustisya. Matapos maibalik ang katahimikan, ipinagpatuloy ang programa. Hindi man naging perpekto ang araw, mas naging makabuluhan ito. Sapagkat sa harap ng buong bayan, hindi lang ospital ang binuksan din ang katotohanan. Dumating ang sandali ng ribbon cutting. Hinawakan ni Don Evaristo ang gunting, ngunit ibinigay niya ito kay Tavion. "Ako po," gulat na tanong ni Tavion. Tumanggo ang matanda. "Ikaw ang unang nagpatunay kung bakit dapat itayo ang ospital na ito." Kasama si Saria, pinutol ni Tavion ang ribbon. Palakpakan ng lahat. Umiyak si Nay Belinda. Napayakap si Manang Celerina kay Orlino. Si Bastio naman ay pilit na itinatago ang luha habang sinasabing, "Alikabok lang to sa mata." Pagbukas ng pinto, unang pumasok si Tavion sa emergency ward. Malinis ang mga kama. Kumpleto ang basic equipment. May oxygen tanks, supplies at gamot. Sa pader ay may nakasulat, "Walang buhay na masyadong malayo para iligtas." Napahanto si Tavion sa harap ng linyang iyon. Bumalik sa isip niya ang naganang basa siya ng ulan, sugatan ng paa at nasa likod niya ang isang babaeng halos mawalan ng hininga. Gulit hindi na niya tinignan ang alaalang iyon bilang bangodnop. Tinignan niya ito bilang simulap. Ilang minuto matapos buksan ng ospital, dumating agad ang unang pasyente, isang bata na may mataas na lagnat mula sa malayong sityo, bitbit ng kanyang ama na nanginginig sa takot. "Nurse, tulong po!" sigaw ng lalaki. Hindi nagdalawang isip si Tavion. Lumapit siya. Kalmado, ngunit mabilis. "Dito po. Huwag kayong matakot. Aalagaan natin siya." Habang sinusuri nila ang bata, tumayo si Saria sa pintuan at tahimik na pinanood si Tavion. Hindi na siya ang binatang duguan ang paa at halos bumagsak sa emergency entrance. Ngayon, siya na ang taong sumasalubong sa mga dumarating, nagbibigay ng pag-asa bago pa man magsimula ang gamutan. Lumipas pa ang mga buwan, naging matagumpay ang Belmonte Rural Lifeline Hospital. Hindi lahat naging madali. May kakulangan sa budget, may gabing sunod-sunod ang pasyente, may mga pagkakataong kinailangan nilang makipaglaban sa byurokrasya. Ngunit hindi sila sumuko. Si Doktora Vianella ang namahala sa medical team. Si Professor Elpidio ay nagbadala ng mga bagong nursing trainees. Si Basteo at ang mga tricycle driver ay naging bahagi ng barangay emergency response. Si Manang Celerina ay nag-organisa ng libreng pagkain para sa bantay ng pasyente. Si Orlino ay nanguna sa mga magsasakang nag-donate ng gulay sa hospital kitchen.
Si Hugo ay nag-aral ng community health work at nangakong susunod sa yapak ni Tavion. Si Nay Belinda naman ay tuluyang bumuti ang kalagayan. Hindi na siya takot na isang araw ay maiiwan niya si Tavion na walang laban. Nakikita niyang kaya na nitong tumayo hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Isang hapon, pumunta si Tavion at Saria sa lumang daang dating pinangyarihan ng lahat. Hindi na ito kasing dilim noon. May poste na ng ilaw, may emergency call box, may signboard patungo sa ospital. "Dito mo ako nakita," mahinang sabi ni Saria. Tumanggo si Tavion. "Doon sa may damuhan." "Takot ka ba noon?" Napatingin siya sa malayo. "Oo, pero mas natakot ako na baka wala akong gawin." Tahimik si Saria. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya. "Dahil sa'yo, nabuhay ako, pero hindi lam ako ang nailigtas mo." Umiling si Tavion. "Hindi ako nag-iisa. Maraming tumulong." "Alam ko," sabi niya. "Pero may mga taong nagsisimula ng pagbabago kahit hindi nila alam." Sa huli, hindi naging instant yaman ang gantimpala ni Tavion. Hindi siya biglang naging may-ari ng mansyon o nagbago ng pagkatao dahil sa papuri. Ang nakuha niya ay mas malalim kaysa pera. Gumaling ang kanyang ina, natupad ang kanyang pangarap, naibalik sa kanila sa legal na paraan ang lupang ninakaw ni Dencio matapos kumilos si Attorney Solvino, at nagkaroon siya ng trabahong hindi lang kabuhayan kundi panata. Si Saria naman ay tuluyang namuno sa foundation, hindi bilang tagapagmana lamang kundi bilang babaeng minsang muntik iwan sa daan, at mula noon ay nangakong walang ibang iiwan. Si Don Evaristo ay namuhay ng mas payapa. Alam na ang kanyang pamana ay napunta sa mga kamay na marunong mamahal sa tao. Si Caldero ay humarap sa kaso at tuluyang nawalan ng kapangyarihan na ginamit niya sa kasakiman. Makalipas ang 1 taon, sa harap ng ospital, itinayo ang maliit na marker na hindi marangya ngunit malalim ang kahulugan. Nakasulat doon ang mga pangalang tumulong noong gabing iyon: Tavion Almeda, Basteo Lim, Orlino Pagsanjan, Manang Celerina, Hugo, Doktora Vianela Rosales, at iba pang nagpatunay na ang isang buhay ay maililigtas kapag maraming pusong handang kumilos. Sa ilalim ng marker ay may linyang hiniling mismo ni Tavion. Ang kabutihan ay hindi sinusukat sa layong nilakad, kundi sa taong pinili mong hindi iwan. At tuwing may bagong pasyenteng dumarating sa Belmonte Rural Lifeline Hospital, manggagawa, bata, matanda, ina, magsasaka, driver, naroon si Tavion, nakatayo sa emergency ward, suot ang puting uniforme, may kalmadong boses at matang hindi nakakalimot sa pinanggalingan. "Dito po kayo, ligtas na kayo, hindi na kayo kailangang maglakad ng mag-isa."